I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Agoy, saplak. Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Tama. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Exactly. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Patay kayo ngayon. Sorry ma'am, last. Ito yung mga nakalista ko sa anong tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian-military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Correct. Thank you very much. Thank you. O, narinig nyo? Sinabi ni Yosek. Diba mga bes? Ang nakakaano lang dito, no? Yung nakaka-imbir na. Kitang-kita mo yung Pangulo na nagtatrabaho. Tapos sasabihin mo hindi siya fit sa kanyang posisyon. What? Diba? Napaka-unfair naman yun. Everyday na nakikita nyo ang Pangulo, everyday ako nag-upload, everyday tayo nanonood sa mga ginagawa niya. Kung saan-saan siya pumunta, tapos sabihin mo hindi fit. Sus Maria Joseph. Talaga naman, no. Alam nyo, ako, sabi ko nga, mas accept ko si Sara Duterte sa sinasabi niya, ready siya maging pumalit pag may nangyari sa Pangulo. Kung umpisa pa lang ng kanilang, pagkapanalo ay to-do support sa Pangulo. 'Di ba? To-do support siya sa Pangulo na hindi niya sinisiraan, nandoon lagi siya nandoon na sumusuporta sa Pangulo, sa mga magagandang proyekto, sa mga lahat ng magandang gagawin ng Pangulo. Yun laging suporta si Sara Duterte dapat, since pa, kung ginawa niya sana yun, to-do support sa Pangulo, all in siya. 'Di ba? Sa pagsuporta sa Pangulo, mas tanggap ko yun eh. Yung sinabi niyang I'm ready, yung ready na siya napapalitan ng Pangulo. Kaso hindi eh. Parang ambisyosa ka na wala ka na lang ginawa kundi manira sa Pangulo. Actually si PBBM nagtatrabaho mag-isa lang eh, without Vice President eh. Okay lang sana, sabihin mo yan, no? Ready ka na papalit sa pwesto ni PBBM kung ang Pangulo ay may sakit, malubha. Okay lang. Pero alam mo, fit na fit ang Pangulo sa kanyang trabaho. 'Di ba? Hindi mo na kailangan sabihin or tanungin mo. Minsan itong mga media na ito, may pagkabayas din eh. 'Di ba? Hindi mo na pwedeng sabihin na, wag mo na sabihin na fit ba ang Pangulo sa trabaho niya bilang presidente? What? Nako, kakahiya naman kayo kung magtanong din. 'Di ba? Sana man lang sasabihin ni Sara,
I don't think mangyari napapalitan ko siya kasi ang Pangulo very very skilled. Ika nga very healthy. Maliksi, matikas ang katawan, araw-araw nagtatrabaho. Alam po natin, nakikita natin sa iba't ibang area, ibang region na pumupunta. So, ganung klaseng sagot sana dapat. Sabihin niya sana na ganun, na hindi mo na kailangan palitan ng Pangulo kasi matikas, masipag, matapang at malakas ang Pangulo. Healthy, araw-araw nagtatrabaho. Paano papalitan yan? So, I think I will wait 2028. Yun na lang sana dapat ang sabihin niya. Pero yung sabihin mo, I'm ready. Ano yun? Malubhang sakit ang Pangulo? Para hindi na makapagtrabaho? Para sabihin mong ganyan? Nako, atat ka nga talaga. Okay lang sana. Sabi ko nga, mula umpisa is sinuportahan ng Pangulo. Okay sa akin yun. Pero yung sabihin mo na paninira, puro paninira, lahat na lang ginagawa mo para mapatalsik ang Pangulo. Ayan, obvious na obvious. Atat na atat ka para palitan ng Pangulo. Diba? Ito yung sinabi niya, Ayan kasing tanong sa kanya on Vice President Sara Duterte expressing that she is ready to replace President Bongbong Marcos. Sa anong dahilan? There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Oo nga naman, tama naman yun ang tanong. Pero sa totoo lang mga kababayan, hindi mo naman kailangan tanungin sa mga ganyan, sa mga, yun, ibig sabihin, hindi mo na kailangan tanungin kay Sara Duterte. Bakit? Para saan yung tanong? At para saan din yun, sagot ni Sara Duterte? Bakit? May malubhabang sakit ang Pangulo? Para sabihin yung ganyan? Para tanungin yung ganyan na ready siya para i-take over ang Malacanang? Bakit? Malubhang sakit ang mayroon sa Pangulo? Wala Ang lakas-lakas ng Pangulo kaya. Ang lakas niya, everyday nagtatrabaho. Ikukumpara mo kay Sara Duterte, lakwat sa lang ang alam. Puro selfie, puro paninira. Puro press con lagi, araw-araw. Halos araw ika nga. Di ba? Asahan mo yan pag may press con yan. Anong sasabihin niya? Expected nyo, si PBBM lagi ang topic. Hindi nawawala. Kahit sa ano yan, sa iba't ibang bansa, tatayo yan sa mga rally nila doon. Ano po ang sagot ni Sara? PBBM ang topic. Dahil puro paninira lang ang alam niya. 'Di ba? Alam nyo, sa totoo lang masasabi ko sa inyo mga kababayan, hindi po fit si Sara Duterte sa pagiging Pangulo ng Pilipinas. Bakit? Una-una, lack of experience. Walang alam. Hindi malawak ang kanyang kaisipan sa mga magagandang bagay. Wala 'di ba? Parang lutang. Akala mo parang bumabatak lagi. 'Di ba? Ang dating sa akin wala siyang wala siyang sariling solusyon, no? Hindi tulad ni PBBM, malawak. Napakagaling yung kanyang mga idea. Ito walang idea. Tsaka nga kulang sa experience. Mayor lang yan si PBBM bihasa sa pamumuno. Kaya chosen by God yan si Pangulong Marcos Jr. Kasi mga kababayan, ang Panginoon na naghalal kay PBBM kasi alam niya ang puso ni PBBM ay may malasakit sa bayan. Kitang-kita naman natin yan. Chosen by God. Alam po natin at biblical naman po yan. Siya ang naghalal dyan kay PBBM. Ginamit lang ang taong bayan through election. Pero kung tutuusin nyo ang Panginoon ang naghalal, ang pagiging Pangulo is destiny po yan. Hindi po basta-basta. Ito pa nga kung hindi naging matatag ang Pangulo sa mga issue, sa mga paninira, siguro ang Pangulo mag-give up yan. Pero I don't think mangyari yun. Kasi hindi naman talaga. At wala naman talaga sa kanyang vocabulary na mag-resign. Naku! Manigas na lang kayo mga kababayan. Bakit ayaw ng Pangulo na ibigay ang bansa sa mga tao na walang ginawa kundi paninira sa kapwa? Bakit ayaw ni PBBM na mapunta sa Prutsayna ang bansa na ito? Kasi alam niya ang maaring mangyayari na mas delikado. Kaya ang Pangulo mananatili yan hanggang sa kanyang termino. Huwag na kayong umasa
Mapabagsak nyo yan. Naku, nakailang rally kayo. Nakailang pulburin video. Ilang video na ba? O, di ba? O, isa. O, ito na, si Saldico. Ayan, another paninira. Tanim witness, tanim ebidensya, tanim video. Marami pa yan. Expected nyo yan. Naalala ko, si dating congressman, si dating Laila de Lima, dating senator pala. Di ba? Ano siya? Binuno niya 7 years. Yung mga witness doon fake. Yung mga ebidensya fake. Dahil kagagawa ni Digong. Di ba? Kinalaban niya si Digong kasi kaya kumbaga rumisbak si Digong, ayun, pinakulong. Kung ano-anong mga paratang ay binigay kay dating senator Laila de Lima. Yung mga yung video niya na kunwari may ginagawa sila nung driver niya. Ay, nako, edit yun. Gawa-gawang storyahe. Yung ginawa nila noon kay Senator Laila de Lima, ginagawa nila ngayon kay Pangulong Marcos Jr. na akala nyo, kaya nyong pabagsakin. Mga gunggong, Pangulo ng bansa yan na mas matalino kaysa sa inyo. Since pa, alam na ng Pangulo ang galawan ni Sara. Totoo yun. Kaya nga, di ba, gusto niya mag-defense secretary? Anong ginawa ng Pangulo? Hindi niya binigay. Kasi alam na pag-BBM yun. Kaya binigay sa DepEd. Maging secretary ng DepEd. Pero ano nangyari? Palpak. Walang nangyayari. Panis na mga pagkain, expired na mga gatas, di kayo naloka, tambak na mga laptop, maraming ghost na mga estudyante. Ay, nako, ewan ko. Tapos gusto niyo magiging presidente, kung yung confidential fund nga niya, hindi niya nga kayang ipagtanggol. Tapos gawin niyo pang pangulo. Ano yun? Anong intention niyo? Ayaw ng Pangulo yun, mga kababayan, na magiging magiging kawawa ang Pilipinas pag napunta sa mga pro-China. Kaya never at never yung mapabagsak. Mark my word. Matalino ang Pangulo. At siyempre, yung mga sandatahang lakas natin, ayaw nila pumayag na pro-China ang Pangulo. Totoo yun. Alam nila ang maaring mangyari sa bansang ito. Hindi natin alam, baka papit sila ng China. 'Di ba? Makikinabang ang China. Kung pro-China ang uupo nyo sa palasyo, nako, ay mag-ingat po tayo. Be aware tayo sa mga pipiliin natin magiging Pangulo. 'Di ba? Ay wag natin ilagay ang bansa natin sa alanganin, mga kababayan. Kung ilan bang namatay sa EJK, ay baka doble yan. Tingnan nyo kung gaano kadami gabultong mga illegal na gamot ang nakukumpiska ng ating mga autoridad. Bakit? Hindi sila nakakalusot kasi nung mga panahon, mga nagdaang panahon, nag-ooperate sila ng tahimik. Di ba sabi ni Mr. Ashit, si pulis, sino ba yung pulis na yun? Si Asierto, na sinasabi protector si dating Pangulong Digong. Biro nyo yun? Ako naniniwala kasi yung economic advisor niya si Michael Yang yun drug node yun. Kaya protector siya. Hindi kayo naloka. Gusto nyo bang mangyari yun uli? Babalik na naman ang pugo dito. Ngayon, unti-unti nang nililinisan ng, unti-unti nang nilinisan ng Marcos administration ng bansang ito. Di ba? Dahil sa tambak-tambak na kapalpakan na ginawa ng mga past administration, saka saan kayo makikita niyan? Ngayon lang nga, ginhawa ng mas maayos ang mga magsasaka kasi sila todo suporta ang Pangulo. Totoo yun. Kaya ako, mga kababayan, nako, ambisyosa talaga ito. Kaya ang Pangulo hindi niya papayagan yun. Maniwala kayo. Di ba? Hindi at hindi. Kaya mga sandatang ang lakas natin ay suportado si PBBM. Siyempre, commander-in-chief nila. Kaya tumingin tayo sa maaaring mangyari. Huwag tayo tumingin huwag tayong tumingin sa apelyido kaysa popularity, kasi ganun. Tingnan nyo naman ang background, di ba? Tingnan nyo kung ano naging background. Si PBBM, anong nangyari sa ama niya? Puro paninira lang yun. Gawang-gawang istoryahe. Yan ang gusto nilang i-apply ngayon sa anak. Pero malas nyo kasi alam na ni PBBM ang galawan nila. So yun, mga bes. Mga ambisyosa dyan, wag na kayong tumakbo.
Kasi mas malala pag tumakbo ito. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Mas delikado siya pag tumakbo. Dahil hindi siya makakatagal sa palasyo. Mapapatalsik ito, maniwala kayo. Kung join forces, ang majority, ay nako. Wag na mag-ambisyon si Sara Duterte. Una-una, hindi talaga siya qualified. Immature, sabi ni Secretary Gadon. Wala talagang alam ito sa pamumuno, mga kababayan. Ano ba naman experience nito? Mayor lang, di ba? Mayor lang. Si PBBM, bihasa. Palagay ko kung ang katapat nito si Secretary Gibo, wala ilalampaso ito ni Secretary Gibo. If ever, si Secretary Gibo ang successor ng PBBM, hindi ko sure guys kaisipan ko lamang. Nako, malalampaso ito si Sara, maniwala kayo. So yun mga kababayan, mga ambisyosa, see you again. So yun mga bes, kayo nang balang umusga. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.